Hoy ahoy! It's KYO Kyokihano! Hello everyone, it's me, Luigi! We are here! If ito yung una mong pinindot, huwag mo muna itong panoorin kasi ang part 1 itong video na to ay nasa channel ni Kyokihano. Punta kayo sa channel niya para mapanood yung part 1. Kwento namin doon yung love story namin. So if gusto nyo malaman kung paano ba na-develop tong relationship namin, pumunta lang kayo sa channel niya. And for this video naman, ang gagawin namin is sasagutin namin yung mga tanong nyo from Twitter, Instagram broadcast channel, and sa ating GC sa Facebook. Ayan. Gusto ko yung may pa-age reveal ka doon kasi Twitter pa yung tawag nung sa Twitter. Ang tanda ko na. Twitter is Twitter. Hindi ko matatanggal yan. Forever na yun. Parang La 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 la. Oh yeah. Yeah, yeah. Ding, 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 ding. Kay tagal din na. Okay, so the first question. When did you first realize you had feelings for each other? May feelings na ako nung nung una pa lang nating hotel nung right after nung na-inlove nga ako, di ba, 1 week. Yun na yun, una pa lang. Yun nga. Ako. Yung second pa. Yung second pa ako. Kasi nagka-second thoughts nga ako dun sa first natin. Second first. Ako, I fell first. He fell first and then hindi ko siya sinalo. And so, wala then, na. Na-fall din ako. Na-fall din siya. Pero this time, sinalo ko na siya. Nagsaluhan na kami. Ha! Danos! Sino nag-first move? So, mas magandang, kung hindi nyo pa napanood yung first part, masasagot yung tanong nyo. Pero sagutin din natin dito. Sino bang nag-first move? Kasi pag nagla-live kami, parang ang yabang-yabang niya. Pag may nagtatas, sino unang nag-first move? Sino umamit? Parang gaganyan pa yan, magpo-post pa yan ng ganyan. Akala mo na parang ako yung nag-first move. Pero, Doy, both instances, ako yung nag-first move. Di na ba? Tinrack lang namin tong relasyon namin na to, di ba? Tapos doon namin nalaman na ako pala ang nag-first move. So, I guess, you're welcome. Pagtropa. So, yeah, siya. Ako. Malalaman nyo kung bakit both times yung sinabi ko dun sa video niya. Kung hindi nyo pa pinapanood yung first part ng collab namin, nasa channel ko, guys. So, more detailed doon. Pero sasagutin namin lahat dito yung mga tanong ko. Next question, sino mga unang nakaalam about sa relationship? Walang isang taong unang nakaalam kasi sabay-sabay nila nalaman yung relationship. Nandun din sila. Nangyari yung... Oo, lahat. Actually, na-witness nila yung kung paano na-develop talaga yung landian. Vlogada. Si Pam wala siya nung nangyari yun. Pero siya yung una sa pinakaunang na-update namin, syempre. Baka nga siya pa ang unang may alam, di ba? Outside that event, nung naging tayo. Siya ang unang nakalam, for sure yun. Yes. Yung mga unang nakalam talaga, friends lang. Kasi yung close circle of friends lang namin. Mga sumunod na, siguro yung mga pag nakakasama at ibang co-creator sa event. Sila Zainab, alam na nila matagal. Kong V, alam na nila matagal. Kong V, alam. Diba? Like, maraming creators din talaga na may alam. Na nakakasama namin privately, nang hindi naman nakapublish na nakakasama natin. Pero alam nila. Maraming mga ganun. So, kudos talaga din talaga kahit sa mga, alam mo, hindi naman talaga namin circle. Super close. Pero nung nalaman nila, wala talagang as it should be. Kasi it's not their story to tell din naman, di ba? Kung parang kudos sa inyo, guys. We love you. Love you guys. Love you. How did our families react? Ako yung una nagpakilala sa kanya kay mama, sa kay kuya. Oo, Valentine's Day. Random Valentine's Day. As in, Feb 14, sakto yun, Feb 14. Ang usapan, date kaming dalawa. Biglang kasama yung mom niya at yung kuya niya. Nag-aya kasi sila. So, edi sinama ko si Louie. Ikaw, kunyari, first time mong ma-meet ba naman yung parents at family ng jowa mo? Parang, teka lang naman. Ayun. Pero ano pa lang, nasabi ko na kay mama, boyfriend ko yun. Pero tinanong niya, kasi boyfriend mo ba yun si Luigi? Sabi, boyfriend ko yun. Parang ginanong ko lang siya ng direkta. Tapos yun, nung nakita na sila, okay naman. Sobrang fun. Kasi naging close na lang din sila. And si mama mas minahanap na to kaysa sa akin sa bahay. Love you, ma. Diba? If you know it. Ganun na yung relationship namin. Saba. Love you. Yeah, mas binibilan ng merienda yung nanay ko. Mas inuuna pa si Luigi kaysa sa akin. Mga ganong moments. So sa akin, sa side ko naman, sobrang smooth
Well, both naman, pero sobrang smooth sa akin lalo na. Fun lang naman kasi yung nanay ko. So, yun. So, nakasasalamuhan niya yung kapatid ko, ganyan. Naging ano din sila, nagkalagayan sila ng mga loob. So, you know, it's happy heart, happy for me. Yun, ganun ang reaction nila. Tapos ako naman, una kong pinakilala si Kyo sa mom ko. Nasa isa kaming sambyupan. Tapos nung pinapakilala ko na siya sa mom ko, busy kasi siya nung time na yun, ang dami nangyayari. So sabi ko sa kanya, boyfriend ko, ganyan. Tapos beso, bimesa kami. Beso. Ganyan, Okay, ganyan. So ako, ano na ako, parang, oh my God, narinig niya ba yun? Parang, anong reaction? Pero parang narinig niya, Oo. Narinig niya. Yun yung impression ko, narinig niya. So kain-kain kami. Ganyan. Siya pa yung pinatabi ko sa tabi ni Mami kasi para maging ka-close sila. Parang to break the ice lang rin. And then, biglang hindi pala narinig ng nanay ko na yung sinabi kong boyfriend, ang rinig niya, best friend. Sabi niya, seryoso ka ba? Hindi ka nagjo-joke? Oo, naalala mo yun? Seryoso ka ba? Hindi ako nagjo-joke. Ganyan. Tapos biglang, ayun, nabali na talaga. Ay talaga. Ganyan, pero si Mami, mahal na nanay ko. Well, parang siya na yung next bunso. Hi, Meng, I love you. Tapos, pinakilala naman kita sa tatay ko nung gabi ng kasal ng kuya ko. Naalala ko yun. Sa kwarto niya. Kasi nadadala niya na ako sa mga nadadala niya ako sa mga family ganaps. Parang kunwari may bahay sila somewhere. Nadadala niya na ako, ganyan. Nagsisteak sila family. Best friend. As best friend. So, kilala na ako ng tatay niya. Kilala na talaga, pero hindi alam na boyfriend pala siya. Mag-partner kami, walang ganung ano. Tapos yun, dinala niya ako. Tinatok natin yung tatay. Gusto ko lang i-formally introduce si Kyo as my boyfriend. Parang gano'n. Boyfriend ko dahil. Ganyan. Anong reaction mo nun? Kinakabahan ako nun eh. Siyempre, iba yung tatay. Iba talaga. Alam ko rin yung feeling eh. So, okay naman. Kasi parang umano na siya. Gumano lang, di ba? Parang, okay. So yun na. After nun, kahinga na tayo. Naramdaman ko talaga din from dad. Dad, wow. Hindi talagang like, winelcome ako eh. Na-welcome ako talaga. Talagang kinilala ako, ganon. Alam mo yun, biglang naramdaman ko talaga na parang naging parte ako bigla ng pamilya nila. Kaya, it was so smooth. Truth. Kahit na sobrang conservative ng families. By the way, sobrang conservative ng family ko. Lalo na siya. Mas conservative yung family niya. Lalo na politics. Galing sila. Nepo baby to eh, guys. So, very happy yung families namin ngayon sa isa't isa. Yeah, we're legal. Legal kami, guys. Yes. How did you manage to keep it a secret for so long? To be honest, hindi naman kasi namin siya minanage para maging secret. Oo. Kunyari, pag may nakakasalamuha kami, pag may nagtanong, sasagutin namin. Siguro nagkataon lang rin na hindi rin lang sinasabi sa iba. Sige lang kasi din kami nag-vlog talaga. Oo, nung time na yun kasi di kami nag-vlog masyado. If mag-vlog man, sobrang pahapyaw lang. Ay, mga first part, parang hindi ko rin naramdaman na parang kailangan pa siyang i-share sa lahat. Kasi parang yung mga tao nasa mundo natin nun, sobrang safe natin. Oo. Yung number one parang sobrang safe ng relationship namin kahit na kami lang yung may alam. Kaya mas parang hindi rin natin siya, parang hindi rin tayo naghanap ng kailangan talaga namin i-share. Parang hindi rin natin siya pinag-usapan. Parang hindi rin siya naging parang big deal sa atin. Na parang tinatago namin dalawa yung ganun. Wala kaming ganun. Parang mutual talaga sa amin na hindi lang din kami siguro, hindi pala kami personally ready. Yes. Na i-share siya sa lahat. So yun nga, kudos nga rin talaga sa circle of friends namin kasi if hindi dahil sa kanila, siguro kumalat na din. Oo, kung mga mali yung tao na napagkatiwalaan na kapag nakasalamuhan namin, lalo na sa industry na to. Oo, Diyos ko na ang chismis is so bilis. So yun, hindi namin minanage to keep it a secret eh. Parang go with the flow talaga tayo. Naturally lang siyang nangyari. Parang ninamdam din lang natin yung relasyon din kasi natin eh. Parang masaya kami na private lang. Private lang. Yun. Na low-key. Hindi talaga din namin naramdaman na parang di mo ako pinagmamalaki. Alam mo yun, yung parang tinatago mo. Hindi. Wala kaming ganun eh. Kasi parang gets nga namin sa isa't isa na kung hindi kami ready pareho, ganyan. So, ayun. Was the hard launch planned? No. Kasi kung planado to,
May vlog na agad. May vlog na agad, guys. Ito parang it took 2 weeks para ma-release. Oo, 2 to 3 na nga eh. Magti-3 na eh. Oo. Kung planado talaga to, guys. Planchado na. Planchado to. Yung TikToks namin ready na. Kaya yung content YouTube creator ready. kami. YouTuber kami. Like, Oo. content is life kami. Ang tagal na namin itong ginagawa. Alam na namin yung pasikot-sikot kung sakali. So, alam nyong hindi to planado kasi wala kaming nagawang content talaga. Yes. Bakit mo kay Nardach? Kung hindi siya planado? Well lang, kasi, di ba ang tagal na nga natin nagbibiroan na parang, ano na tayo, auto tayo, ganyan. Nilaglokan kami kasi umaatay kami ng Pride Month. Di ba? Nag-Pride kami, mga ganun. Yung mga ganung mga moments na parang, tayo ng Pride Month, pero tayo hindi naman natin sinasabi yung storya natin, ganyan. So may mga ano na kami na parang, alam kasi namin sa sarili namin, hindi pa kami handa. Di ba? Family-wise, di ba? Sarili din. Yun naman talaga yung parang number 1 mo i-consider din. Do you feel safe? Di ba? Within yourself, parang safe ka ba sa paano yung pagkakakilala mo sa sarili mo? Safe ba, like yung relationship-wise? Do you feel safe? Do you feel safe with the people around you? So yun yung number 1 nun. Nung naramdaman ko na parang safe na lahat, family, ganyan, nung nag-start na ng gano'n, doon nung nag-start yung parang binibiro na kita na parang... Oo, kasi... I-heard that siya kaya kita. Well, aside pala sa family, and hindi natin ito nasabi sa part 1, parang marami tayong kino-consider pang iba. Isa pa doon, yung pag-a-acting ko. Ay, oo, di nga natin sinasabi. Pag-a-acting ko, kino-consider namin yun. Parang... Ako, lalo na ako, sa side kasi, kung ni-reveal na namin, ang worry ko, mawawalan siya ng acting roles na parang hindi na ganun ka-effective kapag kunyari may partner siya dun sa acting role na yun. Parang ganun. Since nakilala niyo ako na lagi akong may ka-love team, may partner, ganyan. So, kudos naman sa'yo dun, bro. Pero ngayon, hindi namin naniniwala dun, parang mas, ako din kasi mas bilib na ako sa mga aktor na parang alam mo yung personal life nila na may partner sila. Tapos makikita mo sila on screen, ang galing nila. Yun na yung ngayon di ba? Hindi na uso ngayon ng so, di ba? Might as well be free, be happy, ganyan. So yun, isa yun sa mga kinonsider namin. So, kudos to you. And I love you for that. So to answer your question, yun nga, hindi planado yung hard lunch. Hindi planado yung hard lunch. By the way, pinost niya yun habang nagda-drive ako Namili ako ng photos, nagda-drive siya, nagsulat ako ng caption, nagda-drive siya. Nalaman ko lang yung post nung nakauwi na kami. Siguro 12, mag-1 na ata. Kilig ka naman. One day. Hindi ko siya pinlano na i-out. Pero the main reason kung bakit parang, wag na, maghihintay pa ba tayo? Sana sabi nga namin, maghintay ba namin anniversary namin? Hintay ba namin mag-Pride Pride Month ulit? Parang ganun yung inaano namin, pwede namang anniversary, pwede naman sa ganitong date. Sabi ko, di na. Ito special date to birthday niya. Yun yung birthday gift niya sa akin, guys. Hinard lunch ako. Diba? Ilang taon na tayong magkasama sa mga birthday natin, diba? So, it's a perfect gift na mapagsigawan ko naman sa buong. Parang A1. Parang A1. Diba? Ganyan yung tsura niya, guys, pag kinigilig siya. Charing lang. Bakit wabi ang tawagan or call sign? Ano naalala mo una nating tawagan? Mahal. Okay, mahal. Mahal rin ako mahal. Tapos eventually, bigla akong nag-love. Sure ako, ikaw yung first nag-love. Tapos eventually, ako na rin, tinatawag ko na rin siyang love. Syempre, di ba kapag nagkakajowa ka, lalabas yung pagka-baby talk mo, mag-baby talk ka. So, yung love, naging lovey. Yun nga, since may partner ka, i-baby talk mo pa ng konti yung lovey, di ba? So, yung lovey, naging wabi. Ayun, kaya wabi yung tawagan namin, guys. Para alam nyo na rin, kasi nasa ano mo yun, caption mo yun sa Instagram, di ba? So, alam nyo na, guys, yun ang rason kung bakit. Dahil lang sa pag-baby talk at pagpapakyut. Wala, kalandian lang, kabadingan lang. Kabadingan lang. Seloso po ba kayo sa isa't isa? Nung first year, grabe yung selos talaga. Ako, sa akin on my side, iba yung laban nung first year talaga. Oo, iba yung laban nung first year. Yun na lang masasabi. Iba yung laban. Elbow one. Pero ngayon, hindi no. Wala. Hindi kasi namin na binibigyan yung rason ng isa't isa para magselos. Ayun, isa pa. Yun, I think that's the biggest, talaga. Kapag may mga kasama kami ibang tao, makikilala niya, kunyari, sasabihin ko, sasabihin niya. Like, yung ngayon, baka sa ibang tao natotoxic ka na ako. Pero yung the fact lang na sabihin na kung sino yung mga kasama, sinasabi namin. Para lang din, for the ease of mind. Ganun kami sa isa't isa. Kilala ko yung jowa ko. Kilala ko yung partner ko. Overthinker yan. So, I won't give him any. Ganun. Respatuhan kami. Alam niya na
praning din ako, ganyan. So, bibigyan niya ako ng assurance. Ganun yun. Ganun talaga yun dapat, guys. Give ng assurance Yes. sa isa't isa. Was there a moment na gusto niyo na bumitaw with each other? I think yes. First year? First part. Or baka first few months siguro. Oo, kasi very shaky. Kaya nga kami kung pumunta kayo, kung napanood niyo yung first part, nakwento namin doon na nagkaroon kami ng time na situationship kami. Tapos nagkaroon kami ng DTR, ng Define the Relationship. Kaya kami naging exclusively dating. Doon, part na yon hanggang sa first part ng relationship, medyo shaky siya. Medyo shaky pa eh. Kasi pwede kaya, pang matukso. Alam mo yun, pwede pang matukso, pwede bang yung mundo namin malaki. Di ba? Like, we're surrounded by a lot of people. A lot of hot, gorgeous people and everything. At hindi kami galing sa committed relationship. Diba? Wala kaming, parang hindi kami galing sa, yun, sa long-term relationship bago sa amin ang pagiging committed sa isa't isa. Yeah. So, yun nga, nagkaroon kami ng time na define namin yung relationship. Kasi nga, maraming mga nagpapapansin pa. Alam mo yung marami pang mga taong involved sa'yo na ano. So, mga that time, syempre, medyo shaky pa siya. Kasi nga, bago pa kayo sa commitment. So, yun, nalagpasan naman namin yung mga ganong parts. Let's go! Yes. So, yun. Nagkaroon talaga time na, wait, bakit may mga ganito? Baka hindi kami para sa... Alam mo yun, may mga ganun, may magkakadoubts ka sa mga umpisa. Pero, we chose each other. It's every a commitment. day, every night. Kahit, alam mo yun, totoo yung hindi mo mahal yung partner mo every day. It's just really a choice talaga. Yes. Na commitment, na siya talaga, uuwian mo siya hanggang kahit anong mangyari. Ganun. Yun lang talaga. Kaya, love you. Love you. Yun lang nasabi. I totally agree. Kasi totoo naman yun di ba? May mga times talaga na hindi naman sa like literal yun na hindi mo mahal. Parang, diba? Siguro mas grabe lang yung pagmamahal compared today. Parang gano'n. Kayo na ba nung nag-uumigal pa si Kyo? And if yes, how did Louie feel or how did Luigi react? Yes. Kami na noon, nung Omegle videos ni Kyo. First ever Omegle ko, nandun siya sa tabi ko, nakahiga siya sa kama. Sa likod, nagla-laptop ako noon nagtatrabaho siguro ako noon. Tapos ako nag-umigil ako sa gilid niya. Lahat yun, yung You Do Note, yung kay Eka, buong Team Mine, nandun siya. Team Mine, nandun ako. Yung Team Mine from internet hanggang real life, nandun ako. Shoot. Lahat na-shoot, nandun ako. Kung ata nag-shoot eh. Yeah, minsan siya pa cameraman. Kasama ko yun magsulat ng episode, di ba? Kasama mag-brainstorm. Tropa niya si Jonas. As in, ganun, kasama siya doon. Parte siya ng lahat ng ano. I was there. Yeah, he was there. Nandun siya lahat. Halos lahat din ng karakter na nabuo ko, nandun siya. Kadenang Tanso, nandun siya. Oo, nandun ako. Siya ang cameraman ko. Ang dami kong BTS ng Kadenang Tanso. Nandun ako nagdidirect. Lahat ng green screen content ko, halos nandun siya. Isa siya sa mga kasama kong bumuo ng mga characters. Tanso nga. Characterization ng mga iba't iba. Ito pa, Ungrateful Diss Track. Nandun ako. Nandun siya. Kasama ko magsulat noon. Nasulat namin yung that night. Ako nagbigay ng linyang, Kyoki Hano. You grateful bitch, di ka naman rich. Maraming mga highlights sa buhay ko, good and bad, nandun siya. Na-cancel ako, nandun siya. Diba? Nag-viral ako, nandun siya. Nag-viral ako ng ilang beses, nandun siya. Nagkaroon ako ng mga ibang issues dati, nandun siya. Through thick and thin. Through thick and thin. Tumaba ako, payat ako nung umpisa, nandun siya. Tumaba ako, pumayat ako, nandun siya. Literally, through thick and thin, bro. Faces. To answer your question, yes, he was there. Kami na noon nung Omegle vids niya. Sa filming ba ng Quarantines? Tayo na ba? Yes. Lock-in ako noon. My God. Bakit? O, kamusta ka naman nun? Mag-share ka ng experiences mo bilang as a supportive boyfriend. And then, kasi ako, na-foresee ko rin naman, ay, BL to, naku baka mag-kiss to, ganyan. Ano ko na yan? Pinaka na nanaig-support na sa career mo. And pangalawa, for the art. Kailan mo naman ako, support talaga ako sa iyo. Diyos ko, parang, naman talaga, kahit makita kitang mikali ka na lalaki. Naman, ito naman. Panoorin nyo kasi yung Quarantines, guys, sa mga hindi pa nakakanood. Alam nyo ba, guys, may video kami noon na pinapanood yung last episode. As in, nandun na siya sa lahat ng points ng YouTube career ko. Nandun na siya. Kami na nun. Tapos yun sa Quarantines, sobrang supportive niya lang talaga. As in, sobrang nahirapan ako doon sa project na yun. Nagkaroon ng time na gabi lang tayo nag-uusap. Di ba parang gabi? Oo. Kasi nirestrict ka ni Direk. Oo, nirestrict ako ni Bawal siya maging masaya, guys, nung time na yun. Hindi siya ang wallpaper ko noon. Si Royce. Alam mo yun, kasi
Yun nga, nagkaroon ako ng parang struggle doon that time. Kasi masaya kami sa relationship namin. Tapos may nag-walk out. Nag-walk out habang umiiyak. Ayun, sobrang kailangan ko mag-method acting in a way, ganyan. So, talagang sinabi ko sa kanya yun, bubble-play ko si Royce para ganito, ganyan. As in, very supportive. Pero gets ko naman na yun. Alam mo naman yun, na-gets ko yan. Yes. For the support, for the art. Paano if ever lang kunwari magkaroon ako ng opportunity na ganun ulit? Wala, BL ulit. Ako BL, go lang. Oo, go lang. Pero dapat may role po ako doon. Guys, sa mga director po dyan, magkaka-BL po to, gusto ko ako yung waiter, ganun. Yung walang connect, pero yun, alam mo yun, yung gusto ko ako yung may, character. yung one-liner parati, yung tatatak sa audience. Alam nyo yan, guys. Kahit naman ngayon, alam ko naman na, confident naman na ako, kung ako na rin ma-offeran ako ng ganyan, hindi magiging issue kay Louie. Ganun niya ako kamahal, ganun siya ka-supportive. And, alam mo, yung mga ganyan, it's for the art. Yeah, for the art. I respect pa rin the art. Kahit huli nyo na ako respetuhin. Ano yung first out of the country nyo? Korea. Anyo nga sa'yo. Very very memorable trip yun. Kasi yung trip na yun, actually, kaya kami nag-Korea, guys. Kasi invite si Kyo. Actually, si Kyo talaga yung na-invite for Korea para sa tourism. Work talaga siya. Tapos, kinuha sila as talents. Yan, may vlog din kami doon. So, pwede nyo panoorin. Panoorin nyo ulit. In a different lens. In a different light, in a different lens. Iba yung effect. Oo. Okay ah. May ganun palang something. How was it for the both of us na itago yung relationship? Wala, payapa lang. Ang saya lang rin na private mo. Private lang kasi di ba vloggers na kami. So, ang saya din na parang may tinatago kaming part. Kasi parang ninamnam lang namin yung pagiging private namin. Na-appreciate ko lang rin talaga yung yung the fact na low-key kami. Yung walang mangingialam, yung gano'n, yun talaga Saka, feeling ko, kung start ng relationship namin, pinangalandakan na namin agad. Siguro, madaling mabape. Ang daming evil eye. Ang daming evil eye. So, perfect siya sa amin ngayon kasi nga sobrang sure na kami sa isa't isa. Wala kami naramdaman nga na pressure na tinatago kasi namin, ganyan. Hindi namin siya naramdaman na secret namin siya. Kasi pag may nagtatanong, sinasagot rin talaga namin. Oo, ganun lang siya. Hindi talaga namin siya sinikret eh. Private, it's a private relationship but it was not a secret relationship. Galing mo dun Brainy mo dun Advice sa mga nasa relationship din ngayon with the same gender na nahihirapan maging open sa lahat ng people surrounding them. Take your time, huwag kayong ma-pressure. You'll know when you're ready. Huwag kayong magpa-apekto sa sasabihin ng iba if ever nga mag-out kayo. And if, as cliche as it may sound, malalaman nyo na lang rin talaga kapag ready na kayo. Ako, ang pagka-come out, wala namang timeline. Ang pinaka-importante is yun nga, nasabi ko rin kanina, parang yung safety. Safety mo muna. Safety mo sa sarili mo, safety ng partner mo. Yung peace. Yung peace ba? Coming out is not a responsibility. Hindi naman siya dapat porket bakla ka, kailangan mo mag-out. No. Nag-out kami in our different own reasons. Ako nag-out ako kasi public figure ako, I have my platform, saka gusto ko magpakatotoo. Ako naman, kaya ako nag-out dahil gusto ko lang rin makahinga. Siguro part na lang rin na may platform ako, pero a bigger part sa akin talaga is para makahinga ako as a person. And be yourself talaga fully. Maging authentic, 100% authentic. Diba sa YouTube, diba? Kaya naman tayo talaga naging minahal ng iba na mga nanonood sa atin. Kasi we're just being real, diba? Authenticity. So, yun din yung namin. Sa mga magjowa na parang natatakot, na mag-out. That's valid. Valid yun, Naramdaman natin yun. And we know that, this world is not really that 100% ready pa. Pero we're progressing. And malayo na, pero malayo pa. And I believe na us showing our relationship to the world, parang makakatulong siya para ma-normalize dito sa atin, lalo na sa Pilipinas, na we exist. Nagmamahalan lang kami, guys. Yeah, normal lang to na may taong dalawang lalaking nagmamahalan. Diba? Yun yung isa din sa parang gusto rin naming ma-break. Ma-break and mabigay sa inyo by showing who we really are and by just sharing how we love each other, our love story, diba? So yun, take your time. Take your time, guys. Take your time. Pag-usapan nyo ng partner nyo ng malala bago nyo gawin yun. Pag feeling mo safe ka naman doon na kahit ano pang sabihin ng tao about sa'yo or sa relasyon nyo is wala ka ng pakialam, wapake ka na, doon mas maano mo na parang
you're ready to share. And tandaan nyo kung sino yung mga taong nagmamatter. Yun lang yung pakinggan nyo, yung mga taong nagmamatter sa buhay niyo. What is it that you both do na feeling nyo may connection kayo? Ay, ako, kapag nagkakatinginan tayo, alam ko na yung sinasabi mo. Parang feel ko naririnig ko yung sinasabi niya. Marami kami times na parang telepathy na gano'n na. Oo, tinatapos namin yung sasabihin ng isa't isa, or may idea kami na pag binato ko sa kanya, yun din yung iniisip niya, ganun. Yung kahit yung simpleng sa utak ko lang, parang gusto ko ng manok Biglang mag-aaya ng something na may manok. Yung ganung kunyari, may nagpe-play sa utak ko na kanta, kakantahin ko. Tapos bilang yun na pala rin pala yung kinakanta niya sa utak niya. Parang ano ba to? Wala na, sobrang special na ng connection na. Pareho na nga kami ng tawa eh. What did you learn about each other when you became lovers that you didn't know when you were just friends? Dami, lahat na. Yung relasyon namin, nakapag-live-in na kami, nakapagtira na kami sa ibang kahiwalang bahay, na pandemic kaming dalawa na kami lang. Oo nga pala, na-stuck nga pala. Pandemic lovers din kami, guys. Napagdaanan namin yun, nalagpasan namin yun. We're tested. By nature. By nature, by time. By everything. Buong pagkatao niya, alam ko na. Buong pagkatao ko, alam niya na. Alam ko baho niyan, alam niya baho ko. Tanggap namin ng mga topak ng isa't isa. Pangit ng ugali ng isa't isa. Binabago namin yung mga... We're trying to improve ourselves. Yes, to be better persons. Together, yes. Yun ang namin, relasyon namin. Kilala na namin yung bawat isa. And we help each other to grow. Individually and together. The series. Pray kang Topeni. Ay, bigla ano yung nafe-feel nyo now? Like, after the coming out post? Feel free. I feel happy. Guys, hingang malala talaga. Kasi dati, ilang beses na namin sinabi, dati talaga, pag mag-post kami, nasa dump lang. Like, yung close friends lang namin yung nakakaalam ng dates namin, yung mga ganun. Tsaka, feel ko mas nakakagalaw ako as a creator. Same. Ako din. Parang, madali kami mag-vlog ng... Kasama siya. Siyempre, dati, yun nga, hindi kami... Parang may pinipili din namin na hindi ipakita sa inyo yung mga vulnerable and sweet moments namin. Pero like, ngayon, di ba, parang wala na kami iniisip. Record lang, ganyan. Siguro, thinking about it now, parang naging factor din pala yung tinatago namin yung relation. Kaya rin siguro ako tumigil rin sa YouTube. Kasi parang may tinatago ako parang ganun. I don't hindi feel ko rin 100% authentic. Kasi hindi ko malabas yung kulit ko dahil may tinatago nga ako. Parang ganun. So ngayon na nalabas na namin, aside sa pagiging free sa content, wala. As in, hinga talaga na eh. Wala na. Parang, disclaimer, hindi ko biniblame yung relationship. Kaya ako tumigil I'm just saying na ganun yun na nga. Parang thinking about it. It is part of it. Ganun. Yeah. Guys, yung sa sobrang simpleng mag-holding hands lang sa mall, Diyos ko, nagawa namin. Tapos kami kilig na kilig kasi, na ginagawa natin sa Pilipinas. Yes. Kasi nagagawa lang namin sa ibang bansa, nung Korea, nung Thailand, ganyan. Tapos ngayon, parang surreal, para kaming nananaginip nung una talaga naming holding hands sa mall dito sa Pinas. Alam mo yun, parang sa mga dyan, yun ang mga nagtatago. Ito yung what's on the other side, guys. Yes. Hindi ko kayo pinipilit, sinasabi ko lang na ito yung nasa other side. Gusto ko malaman nyo na grabe yung hinga. Hindi ka hihiya ng magmahal. Yeah. Diba? You have one life. Ipipilitin mo pa bang hindi hawakan yung kamay ng mahal mo habang naglalakad kayo sa somewhere na memorable para sa inyo? Diba? Magtatago ka pa ba ng affection mo sa tao dahil lang sa kung ano yung titingin ng kung ano yung tingin ng ibang tao sa inyo. Yeah, life's too short for you to hide your feelings and your love. So, I hope din na parang yung sa mga katulad nga namin na makadagdag kami sa courage nyo na it's normal na we're here. Hindi kayo nag-iisa. Yes. Okay, it's normal, guys. We got you. At lalo na sa mga kabataan din natin na queer youth dyan. Queer youth. I hope maging inspirasyon kami sa inyo na huwag kayong matakot magmahal, huwag kayong matakot magpakatotoo. Kahit na kami, kunwari, ito, ang tagal namin tinago. Pero it was a process na kailangan namin pagdaanan. Decision din naman namin yun. At maraming natulong yun sa relasyon namin. At hindi naman porket yung iba, di ba? Hindi naman porket laging naka-display yung relasyon nila, laging perfect, di ba? Hindi naman porket laging nakatago, perfect. So, di ba, might as well, share it to the world.
Because love is everywhere. Pero do it when you're ready. Yes. Yun lang. Yun ang number one. Do it when At you're the end ready. of the day, dapat ready ka. Did you somehow hesitate to admit kasi baka masira yung na-build yung friendship? Hindi. Kasi wala naman kami na-build na friendship. Na-build yung friendship namin. And our relationship together. Na talaga. Side by side. Oo, like sabay siyang na-develop. Saka Very risky pala yung ginawa natin, sa totoo lang, no? Oo. Kasi hindi natin alam masyado like yung isa't isa ng ganun ka-deep. Oo nga, no? Throughout the ano din doon tayo nagkakilanlan, na naging, like, throughout the relationship, tayo naging ano eh. Oo nga, no? So, ngayon ko lang rin talaga na-realize, oo nga, no? Hindi ko masasabing friendship yung situationship. Kasi nga, situationship yun. Tapos nung nagka-reunite naman tayo, nag-start naman tayo as friends, pero awkward friends sobrang, eh. brief moment lang talaga siya. Hindi siya yung, uy bro, hindi siya yung ganun. Diba tinry nga namin maging friends lang, tapos may mga nangyari na nag-lead para maging kami. To answer your question, ano yung tanong mo? Did you somehow hesitate to admit? Kasi baka masira. Admit, hindi. Kasi wala namang masisira in the first place. Walang masisirang friendship Walang in the friendship first na place. ganyan. Oo nga. Ngayon ko lang ito na-realize. As we discuss, oo nga. Pero ano yun kasi nga sabay nga nag-grow yung relationship namin as friends and as partners. So ngayon, mas matibay na talaga kami, mas kilala na namin yung isa't isa. My partner is my best friend. And my partner is my best friend. Ganun kami. So, buti nga lang din naging ganun, diba? Kasi nga, pero risky, grabe yung risk. Pero kung titignan mo sa papel, risky din yung friends to lovers. Pero risky din yung nangyari sa amin. Oo. Thankful na lang din kasi yung early parts nga ng relationship natin, masyado tayong friend-centric. Like, yung buhay natin nag-revolve sa mga kaibigan. Yung content namin nag-revolve sa kaibigan. Doon rin tayo nakapag-bond. Oo, doon din tayo nakapag-bonding. So, sabay din yung pag-grow ng friendship natin with the others, pati yung relasyon natin. Diba? Pati nagkakilala lang tayo ng sobra din throughout those years, together with our friends. How did you feel reading the reactions online? Ako kilig na kilig kasi grabe yung celebration ba? Parang di ko in-expect na ganito yung reception ng mga tao talaga. Yun nga, I mean, wala kasi kaming expectation. Like, Hinard lunch namin yun. For us. Wala talaga, hindi siya para sa opinion nyo. Hindi siya para sa ano nyo. Kasi parang kahit nung nagjo-joke tayo na parang out na tayo, kwento na natin na tayo nga, ganyan-ganyan. Parang hindi naman talaga kami naglo-look forward sa magiging reaction ng tao. Kasi nga, POV natin, open secret siya. Kasi parang hindi siya big deal sa atin. Nakalimutan na rin natin na, nga pala, hindi natin sinasabi sa tao kung ano talaga tayo. It's more for us talaga as a person. Yeah. As individuals na mailabas yung dapat mailabas. The purpose of the hard lunch was really just to show the world how much I love this guy. Yun naman talaga yun. Like, yun talaga yung main purpose. So, parang mapagmalaki ko na siya at last for how many long, years na hindi naman namin nagagawa. And happy ako na magagawa ko na rin na ipagmalaki siya. Yeah, kaya sa reaction nyo, sobrang overwhelming. Kasi nga, nung sabi ko, na-expect ko siguro mga 500 yung mga mag-share. Yung mga ganon, kung if ever, yung, alam mo yun? Pero, parang oo nga pala, may mga pinalaki tayong bata. Para magkaroon ng mga write-ups. Yung mga ganun. Oh, wow. Sobrang overwhelming. Kilig kami. Mas kinikilig kami. Di ba? Parang, sabi ko nga, imagine mo yung kilig natin nung nag-out pa lang kami. Tapos yung nakikita namin, nababasa namin kung gaano kayo ka-support, ka-happy for us. Gaano nyo sineselebrate yung love namin. Di ba? Yung love nyo din sa amin. Nararamdaman namin. Siguro, kung maaga kaming nag-out, iba yung magiging reception ng tao. Ilang taon na yung lumipas. Like, nag-progress na talaga tayo. Like, may mga nanonood sa atin ng mga bata noon na gets na nila to. Like, hindi na to tabu sa kanila. Nararamdaman ko na perfect din yung timing natin. Sa personal growth natin, individually, as a couple din. Saka yung time din ng mundo. Alam naman natin, may mga tao pa rin na may masasabi about sa amin, na may mga homophobic pa rin naman. Pero like, in a way, given na yun. Okay, pero like, hindi naman kami dun para mag-focus pa. Doon na lang kami sa mga taong nagsa-celebrate. At yun nga, sobrang tuwan-tuwa kami sa mga reaction nyo kasi nga, yun nga, baka kung dati pa namin to ginawa, hindi diba? Ganyan. Baka mas nangunap, mas nakikita pa natin yung hate, yung diba? Pero ngayon, mas
sobrang overwhelming ng love and support na yung mga maliliit na mga negative comments hindi mo na mapapansin. Kaya, yun. Thank you guys. I Thank love you you. guys. Live-in na ba ang mga akling? Ngayon, hindi pa naman technically. Pero na-experience na namin mag-live-in dahil sa Pandemic. pandemya. Yes, we were, pandemic lovers. Oh, dun even time- before and after. Doon ako na-stuck sa condo ni Kyo nung pandemya. Sama ko siya for a long time. 2 years ata. 2 years. Tapos pinsan ko din for a year. Diba? Parang ganun nangyari. 3 kami. Pero siya talaga So yung nag-live-in pinaka-house. kami nang hindi namin sinasadya at planado na naman. Pero parang din naman kasi, kunwari, nasa San Juan siya. Minsan nasa San Juan din ako madalas. Sa Cavite ako, madalas nasa ano siya. Parang halos ganun na rin naman. Hindi na rin kayo mapaghiwalay. Pero Kasi ngayon, nga, clingy siya guys. Mas clingy siya. Singgero putik. The $1 million question, and gets ko kung ba't nila iisipin to. Are you guys married? Kasi naman, kung nakita niyo yung post ni Kyo, ang last picture na ginamit niya ay ito. Magagets ko sila kung ba't nila tinatanong to. Kasi kung ako rin naman, Yeah. ano yung sing-sing sa dulo? So, ano nga to? Wala. Etong ring na to, guys, galing to nung pumunta kami ng Thailand. Thailand. Ginawa namin tong rings na to for each other. Ako yung nagpukpok nitong ring. Ako yung nagpukpok ng ring niya. Pokpok, ng apoy. Oo, as in kami yung nag-twist, ganyan. May vlog to guys. Abangan niyo yung vlog namin sa Thailand. So, ano nga ba tong ring na to? What Itong- does this represent? Itong ring na to, promise ring namin to sa isa't isa. Because sabi ni Beyonce, if you like it, You should put a ring on it. joke lang guys. Ano yun? Yun, promise ring namin to sa isa't isa. Yeah. Kasi, ako sure na ako eh. Sure ako. Oo, di naman, no. Ganun na kami ka-sure sa isa't Oo, isa. ganun na kami ka-sure na may promise ring Kung na. tutuusin, yung isip ng iba, engagement ring na natin. Hindi Oo, pa. hindi pa, guys. Pero Since- darating din tayo nun, guys. kasi- yun yung tinitingnan namin, kaya kami may promise ring. Nagiging practical lang rin kami kasi ipon muna guys, ipon muna. Kung marami naman kami pera, like sobrang Engagement financially, ano talaga kami. Engagement ring na to. Engagement Kung ring na legal magpakasal dito, Kasal lang na siguro kami. Oo, te. Diba? Ang dami nga namin, mga kaibigan nga kami na mas matagal pa tayo, pero kasal na eh. Oo. Mga ganun. So, ano pa kami? Mas ganun na kami ka-sure sa isa't isa, guys. So, this ring is a representative of that commitment. Akala ko, is a representative of that committee. Yun yung mga questions na nakuha namin from you guys. Thank you sa mga nag-send and sana nasagot yung mga tanong nyo. Sana na-fill namin yung mga gaps sa utak nyo, yung mga chapters na na-miss nyo, mga books. Actually, hindi lang chapters yung mga na-miss nyo, books, series, seasons. ng ano. So, hindi man namin specify yung taon, guys. Pero nasa inyo na yan guys kung gaano kayo kagaling mag-investigate at mag-cross-reference ng mga sinabi namin. So, yung sinabi ko nga to sa first part na kaya din namin to ginagawa is maliban sa para i-share sa lahat. And Is para, number 1 is para sa mga nakasubaybay sa atin nung even before yung mga pa. pinalaki natin. Kasi kaya sa inyo kami may utang in a way ng Oo. storya. We owe you guys. Lahat kayo may mga ha? Kayo pala? So, sana nasagot namin. This is for you guys. Alam ko may mga ibang mga ano pa dyan, may mga tanong pa kayong Oo. hindi nasasagot. Huwag kayong mag-alala, ito na yun, no? Oo. We're free. We can, Masasagot answer namin yan anything. masasagot namin yan sa mga future videos. So yun, kung may mga tanong din kayo guys, comment nyo na sa mga videos namin ngayon, dito sa mga collab namin ngayon, para magawa na namin siya sa mga future uploads namin together. And sorry nga pala guys kung medyo natagalan tong love story video namin kasi nga, hindi nga talaga planado yung hard Yes. lunch. Kasi kung planado to, meron na kagad upload. Yes, as in, planado na yung content and everything namin since mga content creator nga kami in the first place. Pero yun nga, hindi kasi siya planado. So, thank you sa mga naghintay din and Hopefully na busog kayo. shout out na lang din sa aming mga future selves na pinapanood tong video na Oo, to. kasi- we're so proud of you! We did it. We did We it. did this. I love you. Love you. Thank you. Thank you, Louie and Kyo, for being so brave. I love you. Love you. Yun guys, thank you. See you sa mga vlogs. Bye! Bye! Love you mga unggoy and pachikams. Mwah! Aww. Kyoji sala! Kyoji.
Bakit? Kung ano-anong sinip nila ko kung kanino. Ngayon yung ako i-ship dito kasi mahal ko to. Kung sa ML, my turn. By